Hala, grabe. Ito na ang pinakamatinding galaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang genius move na siguradong ikakagalit ni VP Sara at ni Senator Amy. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos pinasabog ang isang bill, isang genius card para hindi na makabalik ang mga Duterte at ikakagalit ito ni Manang Amy. Napansin niyo ba ito? Bakit sa mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo? Ang tawag dyan, Fat Political Dynasty. Yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Ateneo, ang 5 pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na Fat Political Dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si Governor, Mayor at Congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa konstitusyon, bawal ang political dynasty. Pero kailangan pa ito ng batas para may patupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the Anti-Political Dynasty Bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at iilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan. Sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Totoo bang mangyayari ito? Alam mo yung pakiramdam na may niluluto sa kusina pero hindi mo sure kung para sa iyo ba talaga ang sorpresa. Ganito ang nangyayari ngayon sa Malacanang kasi habang tahimik ang marami, may isang batas na biglang pinabibilisan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinabibilisan. Isang batas na 38 years nang hindi ginagalaw ng kahit sinong administrasyon pero bigla na lang, boom, priority na ngayon. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagpasa sa 4 na priority bills, kabilang dyan ang panukalang batas laban sa mga political dynasty. At dito na nagtataka ang lahat. Sabi nila, hindi raw ito ordinaryong batas. May tila tinatamaan. May matagal nang umiikot sa kapangyarihan. May pamilya, may pangalan. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang pinaka-tatamaan, ito muna, the bomb, Anti-Political Dynasty Bill. Kung mapapasa ito, hindi na pwedeng tumakbo ang kahit sino kung may kabag-anak sila hanggang 4th degree na nakaupo na sa pwesto mula barangay hanggang national level. Ibig sabihin, kung mayor si kuya, hindi basta pwedeng tumakbo si bunso. Kung congressman si tatay, hindi na pwedeng sumunod si ate. At kung presidente, alam mo na kung sino. Mas lalo lang hindi pwedeng bumuo ng isang buong political clan na parang family business ang gobyerno. Pero teka, bakit ngayon lang? Bakit bigla? At bakit si PBBM pa ang nag-utos na bilisan ito? The real question, sino ang pinakamatinding tatamaan pag naipasa ang Anti-Dynasty Bill? Sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung 4 na panukalang batas. Bukod nga sa Anti-Political Dynasty Bill, priority rin po yung agaw pansin itong Anti-Political Dynasty Bill dahil alam naman po nating lahat na ang Pangulo mismo ay may mga kamag-anak na nasa gobyerno rin. Pero ibang usapin pa, Jiggy, kung ano yung magiging legal definition ng political dynasty. Bagamat ipinagbabawal na nga kasi sa saligang batas ang mga political dynasty, wala pa rin pong batas para maipatupad ito. May nagsasabing isang partikular na pamilya sa Davao ang pinakamaapektuhan. Pero syempre, hindi natin pwedeng pangalanan kasi alam mo na yan. Ikaw na ang bahalang mag-connect ng dots. Ang malinaw, kung totoo na ace card ito ni PBBM, lalong magiging imposibleng makabalik sa mataas na pwesto ang sinumang galing sa angkan na yun. Kaya naman, tila marami ang ay grabe to. Kasi hindi lang sila ang tinamaan, pati raw malapit sa presidente. Baka mairita rin. O tila kasama doon si Manang Amy dahil hindi na siya makakaupo sa pwesto sa susunod na eleksyon. Pero balik muna tayo sa kwento. Alam mo bang 38 years nang hinihintay ang batas na to? Oo, 1987 Constitution pa lang nakasulat na ang no to political dynasties. Pero walang naglakas loob gumalaw ng malinaw na definition ng dynasty. Bakit? Simple, kasi halos lahat ng nakaupo may pamilya ring gustong sumunod. Pero ngayon, si PBBM mismo ang nagsabi, priority bill yan, paunahin nyo. Kaya naman,
Tila nagkakandara pa ngayon ang Congress at Senate na i-review ang batas na ito. Pero teka, ano ba ang dahilan niya? Bakit niya sinusuportahan ang batas na posibleng makapigil sa ibang political families pero may potential ding bumanat sa ilang kaalyado at maging ang kanyang pamilya ay maapektuhan? The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. This is the twist. Is this a power move? Marami ang nagdududa na hindi lang ito tungkol sa transparency, hindi lang tungkol sa good governance. May nagsasabing strategic timing ito. Bakit? Kasi papalapit na ang 2028 at ito ang susunod ng presidential election. At kung may pamilyang gustong bumawi o bumalik sa mas mataas na pwesto, ito ang magiging malaking pantera sa harap nila. Pero hindi pa tapos yan. Kaya naman, tingnan natin ito. Isang batas na sisira sa lahat ng political dynasties, isang batas na kay tagal nang hinintay, isang batas na ngayon lang sineseryoso. Kung mapapasa ito, wala nang pamana ang pesto, wala nang ikaw muna, ako naman ang susunod, wala nang kami na forever dito. At alam mo kung sinong pinakakakaba at ikaw na ulit ang bahalang mag-fill in, pero siguradong kilala mo sila. Habang busy ang lahat sa away, intriga at politics sa social media, tahimik pero matapang na ginagalaw ni PBBM ang isang bill na kayang i-reset ang buong political landscape ng Pilipinas. Pero ito na ang butas. Kung totoong may papasa ang anti-political dynasty bill, lalabas na hindi lang siya pang reform, kundi pang kontrol ng political power map. At kung totoo ang hinala ng marami, ito ang genius ace card na hindi inaasahan kahit ng malalakas na political clans. Kasama na roon ang pamilya na ayon sa mga balita at hindi na raw masyadong close ngayon sa Pangulo. At kung gusto mo ng tunay na pagbabago, kung sawa ka na sa political families na parang negosyo ang pamamahala, ito na ang sagot, kaibigan. Anti-political dynasty bill, isang simpleng batas pero kaya nitong guluhin ang laro ng power mula barangay hanggang Malacanang. Napansin niyo ba ito? Bakit sa mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo? Ang tawag dyan, fat political dynasty. Yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Ateneo, ang 5 pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na fat political dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si governor, mayor at congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa konstitusyon, bawal ang political dynasty. Pero kailangan pa ito ng batas para maipatupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the anti-political dynasty bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at iilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan. Sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Kaya naman ang tanong, ito ba ang sandatang magwawakas sa lahat ng political dynasty? O isa lang itong pampainit na laban bago mag-2028? Ikaw, ano sa tingin mo, kaibigan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng gulo ng politika, sa ingay ng mga dynasties, kapangyarihan at alitan, minsan nakakalimutan nating may hari na mas mataas sa lahat, hari na hindi binoboto, hari na hindi napapalitan, at hari na hindi kailanman nagkakamali. Ito ang ating Panginoon Hesus, ang tanging haring may hustisya, may awa, puno ng grasya, puno ng pag-ibig at walang hanggan. At habang pinag-uusapan natin ang anti-political dynasty bill, hindi natin maiwasang makita ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa Micah 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Sa mundo kung saan ang kapangyarihan madalas napupunta sa iisang pamilya, may hari tayong hindi gumagamit ng trono para maghari-harian, kundi para magligtas. Ang ating Panginoon Hesus ang tanging pinuno na hindi nananakot, hindi nandadaya, hindi nangaabuso, dahil siya ang hari na nag-alay ng buhay para sa atin. Kaya naman, kaibigan,
Kung naghahanap ka ng tunay na pagbabago, hindi sa batas lang ito nagsisimula. Nagsisimula ito sa puso na lumalapit sa ating Panginoon Hesus, kasi siya lang ang kayang magbigay ng hustisyang tunay at awa na hindi nauubos. At kaibigan, mahal ka niya. Gusto ka niyang mapalapit sa kanya at inaanyayahan ka niyang lumapit sa kanya. Kaya naman kung napapagod ka na sa gulong ito ng mundo, kung sawa ka na sa mga sistemang paulit-ulit, kung gusto mo na ng bagong simula, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus, kaibigan. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya at hayaan mong ang tunay na hari ang maghari sa puso mo ngayon. Hindi siya dynasty, hindi siya pansamantala. Siya ang eternal king na may pag-ibig na hindi magmamaliw. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, o aming Ama, lumalapit kami sa inyo nang may pagpapakumbaba. Sa gitna ng kaguluhan ng politika at mundo, hinihiling namin ang inyong gabay, ang inyong hustisya, ang inyong awa, at ang inyong walang hanggang pag-ibig. Linisin niyo po ang aming puso, palapitin niyo po kami sa aming Panginoon Hesus, at tulungan niyo po kaming sumunod sa kanyang kalooban. Sa bawat araw, turuan niyo po kaming magmahal, magpatawad, at mamuhay ng may katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang namayubay sa krus upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sapagkat ito po ang aming samot hiling sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.